Alright, mga pagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At bigyan lang po natin ng puwang at nasa press conference ang ating Patrol 13 si Gilbert Perdes. So siguro papasukin muna natin siya as our flash report. Pasok Patrol 13. Yes, maraming salamat nga. Maraming salamat. Katatapos lamang ng press briefing o conference ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pangunahin nilatag na yung mga ginagawang hakbang ng pamahalaan na ukol nga sa nagaganap na krisis sa buong mundo na nakakaapekto sa maraming mga Pilipino. At dito ibinanggit ng Pangulo na nasa 45 days na lamang yung halaga ng fuel supply na secured nationwide. At pero kasalukuyan pong nakipagnegosasyon ang pamahalaan ukol nga sa pag-angkat naman ng mga langis sa iba't ibang bansa kagaya na lamang ng Japan, China, South Korea, India at Russia. At binanggit din ng Pangulo yung staggered, yung paunti-unti na fuel price increases na siyempre pinakikiusap din ng pamahalaan sa mga oil companies. At nasa 23 power projects naman ang nasa pipeline na raw, nasa loob ng 60 days at binigyan din ng Pangulo yung 4-day work week na ginaganap sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno para nga makatipid sa enerhiya. At binanggit din ng Pangulo yung excise tax suspension bill na ayon sa Pangulo ay nakatagda niyang pirmahan ngayong araw na ito. At binanggit din ng Pangulo yung 20 pesos kada kilong bigas na available na sa mahigit 600 centers nationwide. At binanggit din ng Pangulo yung 10 days buffer stock ng bigas sa buong bansa. At kasalukuyan ayon sa Pangulo ay nagpapatuloy ang mga pagtugon na ginagawa ng pamahalaan gaya na lamang ng papibigay ng ayuda sa ating mga super at mga operators sa buong bansa. At gagawin daw ng pamahalaan ang lahat para hindi maramdaman ang bigat ng krisis na nagaganap nga o hindi mararamdaman ng taong bayan. Patrol 13. Pero muna yung update mula rito sa Malacanang. Patrol 13. Yeah. Patrol Gilbert 13. Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oo, pwede. Itatanong ko sana. Okay. That's okay. Si Patrol 13 kasi naideklara po para maintindihan natin ng ating mga tagapakinig. Kamakailan, dumating yung ulat at nakita natin yan sa isang network na dinedeklara ng ating Pangulong BBM ang State of National Energy Emergency. So ayan, tinutugunan naman pala. So huwag tayong masyadong mabahala dahil paulit-ulit ng sinabi ng ating Pangulong BBM kanina sa sinagawang pagpupulong ng kanilang news conference dyan sa Palasyo na lahat ay ginagawa ng ating iba't ibang sangay ng pamahalaan para maibsan kung ano man yung ating nararamdaman sa tension sa ngayon sa Middle East. Alright, ang ating pong segment, syempre po, ay dinidevote natin para sa isang, at least once a week, maintindihan naman natin ano ang mga binibigay na pagtulong at ang ginagawa ng ating kapatiran dyan sa Mindanao. Kaya po, we have this segment, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dito sa ating segmento sa Sulong na Bayan. At syempre, kapiling natin sa kabilang linya ng komunikasyon. I'm so happy na siya ay nakarecover at syempre yung ating pagdarasal ay walang paltos na siya ay gusto natin malakas lagi ang pangangatawan. The veteran journalist no less than Ka Ali Makabalang. Assalamualaikum Ka Ali. I hope my signal is okay. Oo. Lakas-lakas ng audio konti. Malinaw ang mukha ni Ka Ali pero yung kanyang audio palakasan natin ng konti Ayan. Bumati ka muna po muli, Ka Ali. Ang kapayapaan po at magandang pag-iisip ang katawan sa mga ating lahat. Ayan, laging gusto natin magandang kapayapaan. So, ayan, kanina sinabi ni Kaali, sinabi ni PBBM, lahat naman ng pagtulong at pag-iisip ng mapabuti at maibsan ang nangyayari dyan sa gitna ng tensyon para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig sa Middle East, sa gitnang silangan, ay ginagawa na nila. Lalo na din dito sa atin. So mamaya tatanong ko sa iyo kasi naitanong natin ito nung makasama natin ang inyong Chief Minister. Pero sa ngayon,
papakita ko lang sandali, very quickly, roll VTR, kung ano yung aking naging o bahagi ng panayam ko kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar. Kasi yung pinatanong mong mga questionnaires ay nasagot niyang pahapyaw. Kaya lang, syempre, marami ring siyang gagawin ng mga oras na yon. Kaya somehow, ay naibahagi niya. Kung pwede na nating i-roll VTR, okay? Kasi meron pong ginawa, no? Just so you would know, nagkaroon po ng Bangsamoro Government Executive Legislative Forum nung isang araw dyan sa sa isang malaking hotel dyan sa Ortigas. At sila po ay nag-organisa. Biro nyo, nandun po lahat. They brought together provincial governors, members of the Sangguniang Panlalawigan. Nakita ko yung mga city mayors. Ayan, nandyan po sa screen, ano? At mga vice mayors from different or from across the region. So, yung forum po na yan, it allowed local government leaders to present priority concerns, development needs, policy proposals na directly to the Chief Minister at nakaharap nila ng face-to-face ang ating Chief Minister na si Sami Abdul Rauf Makakwa at saka yung kanilang BTA, the Bangsamoro Authority Parliament. So yung dialogue pong yun na kung saan tayo ay naimbita at sinasabi ay it elevated local perspective. Nako, napakaganda po ng kanilang mga palitan at yung mga concerns nila sa bawat respective regions nila. So, ang galing na elevate po yung local perspective ng regional policy level, helping ensure that governance and legislation remain aligned with the needs of the BGELF 2026. With the Bangsamoro communities. So yan pong naging forum na yan, it sought to strengthen constructive and solutions-oriented dialogues between the executive and legislative branches of the Bangsamoro government. So sinabi nga po ni Chief Minister, ang tanong ko sa kanya, ito ba yung magiging palagian? Naku, Loli, sabi niya, every 3 months gagawin na natin to. So, ayan, Kaali, ipakita ko ang naging pahayag ni Chief Minister dun sa unang audio-video Engineer Jem. Okay, asaan na siya? May audio kasi yun. Ayan, pakiayos. Ayan, pakiayos. Actually, yung collection ngayon is since hindi pa na-create yung district office ng BIR sa BARM, lahat ng collection napunta sa Davao. Kasi sakop pa ng Davao until now yung Pulyok Port. So when are we making sure? So this is the reason why the Maguindanao del Norte, since Pulyok is under Maguindanao del Norte, papasa sila ng resolution para makakreate tayo ng parang district office para sa BIR dito sa Maguindanao del Norte in order na kung sakaling meron mang mag-collect doon sa Pulyok doon papunta sa Maguindanao del Norte, papunta sa BARM. It's about time. Kasi naayos mo nga yung Maguindanao del Norte. Talagang bilib sa iyo si PBBM. And very quickly, Chief Minister, yung pong sinasabi nga BIMP Iyaga, merong parang suggestion si Kaali Makabalang na dapat daw ibaba natin yung fuel but we coordinate with the Brunei dun sa BIMP. Kasama yon, part yun na napag-usapan namin sa Cabinet Emergency Meeting ng BARM tungkol doon. So all those things we are exploring that, but still we need the study of our lawyer. Kasi ang legal doon. Kasi kailangan papunta tayo sa legal Kasi nasa other countries na yun, kailangan natin yung mga nasa national government kung anong sa kanya. So, we have to study that further. But the direction is ganun. Kayo, you're so, masyado kayong known for uniting everybody. So, si Sulu, pag sila ba ay nag-request kanina na pag-usapan to go back or return to the fold, ano po? We are very welcome for that. Kasi that is the reason why ang ginagawa namin, hindi patul yung mga sweldo sa mga ayuda, lahat ng tulong sa kanya because we need them talaga na yung Sulu na mapunta pa rin sa bar. But
sa tingin ko, in later, mangyayari din yung ganun. And then kausap po namin sa spokesperson ng COMELEC, sinabi niya all systems go for the election. So yes, that's correct. That's correct. So, wala And in tayong- fact, kasi BARM and everybody is clamoring for election na eh. Kasi we need the mandate of our people. Alam mo naman na napakahirap yung BARM, appointed lahat. Pagkatapos, you were governed by yung mga tao na nasa baba mga elected na talaga. So, we need really the mandate of our Lastly people. po, sabi ni Mayor Bruce, sana po yung landfill talagang maasikaso. That's correct because matagal na yung problema namin sa Cotabato City. So that's why I direct the Minre to approve whatever the request of for that approval of the sanitary Chief landfill. Minister, ano pong message of hope nyo kasi napaka-successful ng sinagawang first ever mag-e-election na pero nagkaroon pa kayo ng time. Hindi, kailangan gawin yun kasi development, hindi talaga mahamper ito ng mga election lang. This is part of our plan to enhance our development coordination with the local government. And you will do this Every three months. Gagawin namin yun. Pero bababa na kami sa mga province para talagang matutukan kung anong problema doon sa province na yun. Alright. Ayan, napaka-comprehensive in like few minutes in a so short a period of time, Ka-Ali. Naikwento niya lahat sa akin at lahat nasagot niya ng maayos yung mga tinatawag nating clarity, ano? Kasi yun nga yung kaya nga ang goal ng inyong Bangsamoro Government Executive Legislative Forum to clarify mga institutional roles in addressing mga local governance concerns. Ayun, sinabi niya, aaksyonan na nila at maganda yung suggestion nyo, Ka-Ali. Balik na si Ka-Ali natin. Ayan, yung suggestion nyo na ang BIMP Iaga, Brunei Jerusalem para kausapin yung mga bansang yan nang tayo ay bumaba ang ating gasolina on fuel. Lahat yan sinagot ni Chief Minister at marami pang iba. Anong take mo sa iyong narinig? I'm a graduate of International Relations Kaluli. Okay. Yung pinaiiral na sabi nila baka kasi nga hindi na-devolve ang foreign affairs function Opo. sa BARM dahil talagang pang-national yan. Yes. Hindi naman gagawa ng treaty, Kaluli. Yes. That is nasa national government. Board. Ikaw, halimbawa, hihingi ka ng tulong lang, request. Opo, Dear request. brother in Islam, Sultan Bulkiah, nagpatayo nga ng mosque dyan na billion worth sa Cotabato. Cotabato. Nasa crisis kami ngayon, baka pwede mo kaming tulungan, pasahan niyo kami rito. There is no contract, sila ang magbibigay rito, bibenta. But anyway, narinig ko kasi the Chief Minister created an interagency task force. Right. Okay. This task force will look into the intricacies of this. Now, napag-usapan doon sa forum na yon Opo. sa Manila na medyo na late kaya hindi mo naabutan, nag-explain na ang MTIT, Okay. Ministry of Trade, Investment and Tourism, Opo. na as far as the resumption of the barter trade. Ang barter trade niyan, Kaluli. Wala pang Pilipinas, may Meron barter trade Right. ang Sulu. Opo. The point is, wala pang Pilipinas. May Sulu na. barter trade na ang Mindanao, pati Malaysia and even China. Opo. So, ibig sabihin, nirevive ito, kaya lang, kinuwisyon kasi wala nga daw talagang barter. Pera lang from Philippines ang umabot doon. Now, na-modified yun with the creation of the Mindanao Development Authority. Minda. Sila ngayon kasi tayo ngayon ang presiding sa BIMP Iaga. Okay. Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Economic Growth. Opo. So, BMP Iaga. Yes. Now, alam mo, mali yung sinabi nila noon na ng isang participant doon na ito ay ginawa ng panahon ni Corre. This was actually established. Way Panahon ni Ramos. before. Opo, Ramos pa. No, panahon ni Ramos, 1994. Okay. Kasi first batch kami nung pumunta sa Malaysia, Okay. Kasama Brunei po at kayo. Indonesia. Tama.
Tama. Because I was the spokesperson. Right. I was a director din ng Bureau of Public BI. Information ng ARM. Okay. Okay? RMM. Now, as a matter of fact, yung kapatid niya, si Jeffrey Bulkia, nakasama namin yun, cowboy. Yung Prime Minister ngayon ng Malaysia na dati ay pinakulong ni Mahathir, siya pinakanta pa nga niya ako. Meaning, they are very, very approachable. Because they learned that may mga Muslim din pala na mga ganito. Yun lang naman ang sasabihin ka, Loli. I've been advocating. Susulat lang this. siguro. Opo. Sulit lang. Ganun Hindi, kasimple. But anyway, inaprobahan na ng Sa task national force. government, yung national government, itong accreditation ng barter trade para maulit. Okay. That's the longer way, meaning sustained. But on the matters of the being emergency, state of emergency, Opo. sabi ni Presidente, Yes. ngayon, emergency, mangalap ka na. Opo. Ngayon, dahil ang masyadong preoccupied ang ating national government sa impeachment at saka sa ICC para, nakakaligtaan nila ang kalsada nga namin ngayon. Right. Road networks namin, wala. Problema, napag-usapan din niya sa forum. Farm So to sabi ko, market. take the initiative. Padala ka lang ng sulat sa embassy Right. sa Brunei. Sa Brunei. Can we ask the good Sultan, host pa naman ng Cotabato City ng pinakamalaking outside Brunei na mosque. Okay. So, paano lang doon na kailangan namin? Kasi, ang mga doon, ini-smuggle. Alam mo yung Caltex, Barter. isa sa mga sources nila from Malaysia. Ang presidente dyan, si Sulu Governor Sakurtan. I know this. Now, mababa ang Crudo. presyo nila doon. Napakababa. Kontra sa other importation because dumura ka, maabot mo ng Malaysia Opo. from Tawi-Tawi. Right. So sabi ko, this has been existing. Why not tap it? Capitalize. Opo. Now, okay. Anyway, Dapat that's dyan pala ako another- magpagas. Kasi mura pala. Ang mahal kasi ng gas. Opo. Mura talaga. Kung halimbawa 5 pesos dito, 3 pesos lang Wow. ang bili nila from Malaysia. Smuggle dyan Right. Illegal eh. Okay, so anyway, Opo. tayo naman actually Kaluli, there are so many avenues na Pamamaraan. pwede magawa, Sure. pwede magawa na gawin lang. Kaya lang busy masyado ang ating mga sa pamulitika. Hindi. Yan pong inyong suggestion, napakaganda kasi nag-create na po ng task force ang ating good chief minister. So kung susulat, siguro isama na kayo sa task force committee as private o kaya kasi kayo din po ang isa sa executive director, deputy kayo ni Chief Alonto. So dun sa task force na kinreate, isama na kayo. Kasi kayo nakakaalam, galing kayo ng BIMP Iaga eh. Nagpunta kayo nung panahon ni Maraming President. bright sa kanila, Loli. Yun lang. Kasi Maraming para bright. maibaba na natin. Bright na walang laman ng ulo. Pero in the spirit of fairness and objectivity, no, na ulitin ko lang kasi na ibanggit ni Kaali a minute ago, ang Caltex, smuggle, etc. Bukas po ang linya ng ating komunikasyon kung kayo po ay may pahayag na sarili nyo, no, para maintindihan ng tao kung gaano po katotoo yan, dahil allegations lang naman po yan, pero maintindihan natin saan nga ba tayo pwedeng bumili ng crudo at gas na mura-mura. Talagang ako, I'm feeling the pinch. Naglakad na lang po ako dahil di ko na kayang magkotse. Wala na akong panggas. So, pwede kayong pumunta at tumawag sa ating himpilan. Yes. Kaluli, yung forum na yon, ang pinakabuti para maintindihan naman lang. Yes. Actually, given Kaya lang, binibigyan kasi issue ng memorandum, executive order si Chief Minister Makakuha na binago yung kasi nagtapos na yung from 2022 to 2025 12-point agenda Okay. ng preceding administration. Okay, dati. Yung ang ginawa nga sa nakalagay Okay. angkor Okay. Okay. So there are 5 pillars. Puputol-putol, no? We have to pause for a quick break. Siguro i-reconnect natin si Kaali para malinaw yung kanyang explain na task force, na kinreate ng ating. Right, nagbabalik mo muli ang ating programang Sulong na Bayan dito sa ating himpilang DWIC 882 at kasama pa rin po natin sa kabilang linya ng komunikasyon via Zoom live dyan sa Kidapawan ang ating program host no less than Kaali Makabalang. Assalamualaikum pong muli.
Hello po. Ayun, yung kanina pong ating pinag-uusapan before we pause for break, task force, pakiulit lang po. Task force na kinreate ng ating Chief Minister. Ano-ano po ba ang dapat na unahin? Yung Interagency Task Force, Kalodi, isa lang yan sa mga Isa lang, solutions okay. patitingnan. Opo. Kaya lang, ang bunga niya would be because energy crisis. Opo, crisis. So, gasolina. Yes. Kaya na-paralyze nung Monday, sinubukan talagang ang nagbibiyahe lang Ay, mga abal-abal, meaning single motorcycle. two-wheel. Pati tricycle na gano'n rin. Dahil nga, may energy crisis, may fuel crisis. Now, on the energy crisis, hindi pa pinanganak si Marcos na yan. Meron na kami mga natural gas, Opo. natural or fuel. Mhm. Hindi na-explore yan. Mhm. Ngayon, dahil nga nasa poder ng national government yan. Mhm. Pero ang exploration yan, pwede mag-approve ang BARM. Okay. So, Nasa patuloy inyo. exploration. Yan dapat ang Unahin. pinoktoke. Sabi ko, Oo, tutukan. unahin yan because dependent tayo sa coal. Coal. Mayroon tayo, ginagamit din ang buong Pilipinas, especially Mindanao. Mhm. Nagkakahaliw ng aking bila sa kasasabi. Ang lahat po ng hydroelectricity po Diyan. na nagsusupply sa buong Mindanao at parte ng Visayas ay galing po sa amin, sa BARM. Ligwasan, opo. Yung Lake Lanao, Oh, not Ligwasan. Not It's the Ligwasan. Pulangi River Pulangi. and the Lake Lanao. Lakeland. Ngayon, Mhm. nakadepende pa rin. But be that as it may, nandiyan po diyan sa sa natural gas na sang katerbang deposits diyan. Mhm. Kumuha ka ng tubig doon, sindihan mo, mag-iilab yan. Mhm. So, kailangan talagang sa Takapay, sa Ligawasan Mars, and sa Sulu. Opo. Nagkaroon na ng exploration dyan. Mhm. Ayaw ko bakit wala ng update. A British company ang binigyan ng award noon. And that was 3 years ago, if I'm not mistaken. Opo. Now, isa lang ito, dalawa ito na mga pangunahin na Pwedeng pangmatagalan na solution Term. Opo. ng energy crisis. Right. Now, balik ako roon sa forum Kaluli. Okay. Sa Gusto BGLP. nila kasi kaya nga tinawag na executive legislative. Legislative. Dahil nga gusto nila kung ano ang direksyon ng executive, suportahan yan ng legislative. Legislative. At yung legislative naman, kung ano ang manaipasa nilang batas, suportahan ng executive bilang implementation. Kasi ang paniwala nila may gray areas sa relasyon. So ginawa nila ito, kaya nga tinawagang mga mayors, governors, Vice Mayor. tapos yung mga lahat na. vice mayors, vice governors, because ito sanggunian. Right. Ma-align ang kanilang Isang kasi direksyon. Mm-mm. yes, nagsasayaw ka ng chacharito, ang legislative Dugi naman. nagsasayaw ng tango. Ayun. So parang mga ungas ng labas nila. Yun po ang pinakabuod. Opo. Ngayon, yung sinabi ko kanina na na-issue ng Collaboration. executive order si Chief Minister makakuha, Mhm. yun nga kasi nagtapos na yung 2022 to 2025 Opo. na 12-point agenda ni Ahod Balawag Ibrahim, Ibrahim. former Chief Minister. So sinundan nila ngayon ito yung mas matatag ng BARM. 5 pillars ito. So yun na nga, ang pinakabuno, sinulat ko to, hopefully gamitin sa aking National Daily, Right. na 5 pillars. Ano na po yun? work your talk. Mhm. 5 pillars yung matatag na Bangsamoro, Okay. matatag na gobyerno, matatag na Good kapayapaan, governance. matatag na ekonomiya. Ang pinakabuno nito is walk the talk. Kung ano ang ilagay mo doon Kapayapaan. na programa, gagawin mo, hindi yung pang press release lang. Right. Lip Sa service. totoo lang, Kalol, Opo. mula sa national government hanggang sa pinakamababa, barangay, press release lang yan. Nagkataon ba? That- Ako talaga pinupokpok ko ng pinupokpok. I should not be doing this because I'm part of them. Right. But for as long as you are lying to your oath, Okay. yung yung paalalahanan kita always. Remind Na lagi. kung anong walk your talk. Walk your And talk. I like Mhm. that because yan nagbinigyan ng buod
Okay. ng intensyon ng agenda na ito. Okay, Kaya hold your sinabi horses. Kaali, ano? May tinatanggap po tayong flash report. Diyan lamang po kayo, huwag kayong aalis. Self-confessed bagman ni Ramil Madriaga ipatatawag daw sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Go. Patrol 30. Ito, tawag ng House Committee on Justice. Ang kanyang ang signal. Ganyan naman po lagi ang challenge natin. So balik muna tayo kay Kaali. Ayun nga po, yung sinasabi nyo kanina na walk the talk, wala nang lip service. Kaya nga meron tayong ganitong first sabi ni Chief Minister, itong kauna-unahang BGELF na isinagawa at gagawin niyang regular na to every 3 months at para sila ay maging align. So nakikita niyo po, Kaali, mukhang sincero naman si Chief Minister dahil action na to walk the talk na yung gusto na rin niyang gawin na mga alliances nila, anong dapat isang implementasyon na lang, ma-reinforce yung mga collaboration at ng LGUs. Ayan. Sa tingin niyo po, okay, nandiyan na ba ulit? Balikan po natin sandali. Sorry, Kaali. Si Patrol 30, Jelly Mendez. Go. Yes, Miss Loli, ipatatawag ng House Committee on Justice para dumalo at mag-testify sa impeachment proceedings ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Sa botong 29 na pabor, isa ang tumutol at 0 abstention. Pinagtibay ng komite ang mosyon ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na mag-issue ang komite ng subpoena dus tecum at subpoena ad testificandum kay Madriaga. Ayon kay De Lima, dapat panumpaan ni Madriaga sa hearing proper ng komite ang kanyang mga testimonya laban sa Vice Presidente na ginamit bilang batayan sa impeachment complaint ng mga complainant at endorsers. Sa gitna ng pagtalakay, tanging si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang tumutol sa mosyon ni De Lima at iginiit na ang testimonya ni Madriaga sa DepEd confidential funds ni VP Sara ay fishing expedition. Samantala, bukod kay Madriaga, pinadadalo rin sa preliminary investigation si Attorney Cynthia Viñas Pantonal ang nag-notarize ng affidavit ni Madriaga. Sa botong 30 pabor, isa ang tumutol habang walang nag-abstain, inaprobahan ng Justice Panel ang mosyon ni De Lima na isang komite na patunayan ni Pantonal ang mga pahayag ni Madriaga sa ilalim ng panunumpa sa pagdinig ng Justice Committee. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, maraming salamat, Patrol 30, Jelly Mendez. Balik po tayo sa ating tinatalakay at sinasabi nga ni Kaali, walk the talk, lip service, tigilan nyo na po ito at sinasabi nga ni Chief Minister magiging 3 beses every 3 months daw ang pag-uusap nila at collaboration. Palagi ko, Kaali, katulad ng sinabi ni Mayor Bruce, nandun po ang isa sa mga mayor, syempre ng Cotabato, sabi niya, katulad niya, yung landfill namin, sinumbong niya kay Chief Minister, ang tagal-tagal na nito, hindi nyo ginagawa, aling bumilang na ng taon, pwede ba gawin nyo na? So, in front of everybody, sinabi ni Chief Minister, yan, totoo na natin ang pansin. So, yun po, dun po mapasok siguro yung sinasabi nyo, Kaali, walk the talk. Pinangako nyo yan, kapayapaan, ekonomiya, etc. Yung problema niyan, hindi pa sumikat ang Cotabato City. Yung paslit pa lang kasi naghihikaw Baby pa. yung armed conflict dyan. Mhm. Talagang nagkaroon ng kasunduan sa parang municipality na magagawa roon ng parang doon itatambak ang basura. Tinanggihan, sabi, gagawin nyo kami yung basurahan dito. Right. Ang gawin lang naman dyan yung Japanese style Ano? na i-recycle. Mayroon silang talang gagasta ka lang Yes. na may makinarya, Mhm. bibili ka ng makinarya, i-burn. magiging yung abo, susunugin yan, incinerator, not fertilizer, gagawin lang mga hollow blocks paggawa ng ayan. building. Oo, construction materials. Okay, sa ating pagbabalik sa ating last gap, ang bilis ng ating usapin. Diyan lamang po kayo muli, Kaali. Our last 12 minutes, kasama pa rin po natin sa ating Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao segment, ang ating pinagpipitagang Horno, the veteran journalist Kaali Makabalang. And when we pause for a break, yun nga po yung sinasabi nyo, Kaali, na gawin na natin simple, yung katulad ng ginagawa sa Japan. Yung mga abo and all, di po ba? Maging livelihood Mahal patuloy. lang. Opo.
yan nga ang sinasabi ko kay Loli kasi pag nagplano ka, ilagay dyan. Biruin mo, how many na? 50 years! 50 Plano na years. yan. So, gano'n, yung maglalagay ka ng plano, doable. Opo. At kahit na doable, kung hindi mo tututukan, dahil focus ang Hindi pa attention rin. mo, gaya ng ating programa, nakatoka ito sa BARM, biglang papasokan ng report about kay Madriaga at sinasabi ko kanina, naka-focus ngayon ng national Crisis. government Mhm. sa impeachment. Mhm. Madriaga is yun Tagal impeachment. na yan. I Opo. mean, bakit kasi hindi napabayaan yan umusad doon ng To do its own natural pauwi na lang course. lang. Diyos today. Kung ano ang Pero ang Alam- ganda po alam- yung construction materials, di po ba? Sabi nyo, yung mga abo na yan, pwedeng maging, and then livelihood pa yan sa ating gobyerno. Oo, kahit ano klase yan, masusunog yan eh. Right. Masusunog yan. Ngayon, pag nasunog, naging abo yan, gagawin nilang construction material. Sa ginagawa ito sa ano? As a Ibang matter of bansa. fact, kung may pera ako, Kaloli, bibili ako ng incinerator na yon. Yun Talaga, nga. sa totoo Okay. lang. Mukhang Para ginagawa. Opo, mukhang meron pong ganyang plano si Mayor Vico dito sa lungsod ng Pasig. Kasi para ma-turn Yes. sa Yes. gawing black, construction materials. Precisely. Mm-mm. Magkakaroon pa ng So kabuhayan. I'm sure may ng pera, tao. opo, may livelihood pa. Madami naman pera ang Bangsamoro bukod sa Black Grant. Sana bumili na ng isang incinerator o anong equipment yan. Kahit na nga 3 billion pa. Mhm. Ano bilhin mo? Mhm. Maid siya ng problema. Mhm. Para mas Kailangan matatag. kasi nakafocus ka, Kaluli. Mhm, mhm. When you make a bahala mamatay ka doon, sulungin mo. Tutukan. Otherwise, you drop it. You announce it to the public. This is our project. Hindi namin makaya Yeah. dahil wala kaming katuwang. Mhm. Now, if you have all the money, this is actually one thing that the Chief Minister, Mama Kakwa, Mhm. na nagustuhan ko. Sabi Okay. nga niya, problema natin parati itong kalsada. Hindi Mhm. binibigyan kasi hindi sakop ng DPWH yung National Highway. Road. Gawin na lang natin. Kaya napag-usapan doon sa forum Mhm. na bigyan siya ng authority ng interim parliament na gastusan na ngayon. Yung Muna. dapat, alam mo, yung hindi pa kita na ipasyal doon eh. Saan po yan? Parang craters na mga moon. May mga butas. Lubak-lubak. Nakakatakot siya. Potholes. Lubak-lubak talaga. Yung Maracay Cotabato Road, lubak-lubak talaga yan. Ang nakakahiya dyan sa Sultan Kudarat, which is the base of the MyLF, and then base dyan ng PCINP. Opo. I mean, Philippine National Police. Mhm. Kahiya-hiya, pag daan mo Dadaan lang ka dyan sa doon. may, Mhm. sa may gate nila, Opo. puro butas na yan. Tas- So, kinukunan ko ng litrato, napipiko na sila. Sabi ko, bahala mamatay kayo sa ano. Sa akin kasi talagang tututukan ko yan. Malubak-lubak kayo Ngayon, dyan. sabi binanggit talaga ni Chief Minister, Mhm. gastusan natin yan, may pera. Ayun pala. Kaya lang dapat kasi hindi nakatoka doon Mhm. yung pera ng farm. Mhm. Authorize siya Mhm. at magkaroon sila ng agreement with the national government na i-refund dito. Paano ko hindi i-refund? So may na-divert. Remember, okay. Kaluli, Oo, mabalik ng konti. ang black grant na yan, dapat naintindihan nito naman lang, hindi pang habang buhay yan. Pansamantala lang. May hangganan yan. May limitasyon. Pagka naging regular na ang gobyerno ng farm, Mhm. mawawala yung black grant. Oh, may sarili na kayo. Mawawala Opo. yung black grant. Mhm. So samantalahin nila na may optimize nila ang paggamit nito Maximum. para makatayo ng sariling paa Right. ang farm. Right. Opo. Now we need hindi naman ako kasama dyan sa executives ng akin advokasya lang. Tayo. But advocacy na tagus sa puso yan. Yes. Kung hindi ka makinig, pupukpukin ko ng pupukpukin yan. Because that's my role. Right. Now, Mhm. ganon. Hopefully, everything will be fine. Magkaroon ng election tayo. Yes, Dahil ayan po, alam sabi mo niya na- nga eh. Tinanong ko sa kanya dahil sabi ko sa kanya nakausap natin si spokesperson ng COMELEC at all systems go. So gaano ba kahanda ang ating pamunuan ng Chief Minister? Sabi niya lahat ay pinaghandaan na. So yun po ba Lahat. sa election? Aluli, lahat handa. Oh, Pero paano? kailangan pa ng perma ng presidente. By Di ba naging final batas veto. yan? Yes, veto muna. Remember, the law that was ratified by Hindi pa Senate, napirma. a bicameral report, inapprove for his signature. Opo. Dahil nga masyado silang busy sa Priority. pangyayari dyan sa Dahag,
at saka dyan sa impeachment, Mhm. nakakaligtan. Pirma na yan para makagawa ng COMELEC at may takdaan na yan. Oo, September Para 14. maging katuwang nila ang BARM, hindi na yung utos-utusan mo Mhm. kasi may mandato na ang May publiko. sarili na silang And independent. the problem Kaluli, may mga petitions na naman sa Mm. Supreme Court. But I am trying to downplay that Mhm. because alam ko na may political Motivated. undertone Opo, yun. as always. Oh, ngayon, pagka magdeklara na naman yan, mabinbin na naman yan. Forget na lang yan. By Mhm. appointment na lang hanggang maubos ang tao sa BARM. Pero, hanggang wag maubos naman. kami dito lahat. Appointment na lang. Mhm. Hindi matuloy-tuloy kasi may mga taong may iba ang yun yata talaga trabaho nila sa mundo mangontra. Pero tinanong ko po si Chief Minister dahil nga bilib tayo sa kanyang ginawa sa sa Maguindanao del Norte at napag-ayos niya dahil known siya para sa mga unity advocacies. Ito pong Sulo, sabi niya, yes, we welcome them. Kasi tinanong ko pagka ang Governor Sorkatan will request you to return to the fold, tatanggapin niyo pa? By all means, sabi naman ni Chief Minister, gustong-gusto namin na yan ay makabalik. Kaluli. Press release yan. Ay, okay. Hindi mo maasahan si Sakurtan na siya mag-initiate. Kasi ang pride, sinabi ko nga, lahat yan, alam ni Nabiltan yan, yung kapatid niya. Kapatid. Mas kilala ko ang kasindikatuhan niya kaysa kapatid niya. Okay. So, ibig sabihin, ang paraan lang dyan ay ang Kongreso. Congress will call for another plebiscite. Mhm. Okay? Opo. Ngayon, tatanungin muli ang Sulu, are you going to rejoin Mhm. BARM? BARM. That's the only way. Expect na Sakurtan Mhm. na magbalik siya kusa. Mhm. Tell that to the Marine. Not on his own volition. So, ano pong nakikita nyo pagka tinanong siya? Well, magtawag ang somebody, a group there. Mhm. Kasi actually, naglamang lang yung against sa ratification. So mali rin ang interpretation doon ng Supreme Court actually. Okay. Ang gap lang nila is very, very minimal, few hundreds lang. Mm-mm. Nag-ratify yung pabor, yung ayaw, Ayaw. 100 plus lang, a few hundreds lang. Konting-konti. Ang difference. Opo. So, actually, bukod sa ang puputo isa. Mhm. Ang dating arm noon, Mhm. kung ano ang resulta ng buto nila, yun na yung carried. Ang ginawa, separate ang Sulu. Mm. Hindi dapat yun ang interpretation of the Supreme ratification. Mhm. Overwhelmed. Opo. Kasi majority, overwhelmed na kung mayroong gustong umalis. Ang talagang bibigyan ng pagpipili, yung bago. Bago na mga membro, gaya ng halimbawa ng yung mga barangay Mhm. sa North Cotabato. Opo. At saka yung doon sa Lano Norte, tumanggi naman talaga sila. Mhm. So anyway, ang mga pangyayaring ito, dapat magawa tayo doable. Now, let's expect Yung pwedeng magawa. Mhm. yung magawa. Opo. Pero maganda yung Tayo- sinabi niya, Kaali, tinanong ko, paano po yung mga na-displace na ating mga kababayan, kapatid ang Muslim? Aba, tuloy-tuloy, Loli, tinutuloy-tuloy namin yung kanilang sweldo and all, kahit ganyang hiwalay na sila sa atin. So, paano po yun? Dito din naman talaga yan kasi alam mo, isa pa rin yung usapin yan na napapabayaan ng gobyerno. Mhm. Ang dyan sa Intergovernmental Relations Body, IGB, opo. ang chairperson dyan, ay si nag-resign na Budget Secretary Amina Pangandam. Okay. Hindi pa siya napapalitan. Mhm. So walang Walang dyan, nag-aasikaso. walang nakaupo dyan, walang mag-aasikaso sa Dapat gawin niya na devolution. ngayon dahil wala naman siyang trabaho. Umalis na siya ngayon dito eh. Ayan nga ang problema, Kaloli, hindi nabibigyan ng atensyon. So walang nagawa, nakasunduan ang national government with BARM na ililipat na ang Sulu, Mhm. lumipat na ang mga sweldo ng mga nakasay ng mga trabahante doon, gaya ng mga teachers, ang mga line agencies, national nang magsusweldo. Opo. Ngayon, dahil nga wala pang napirmahan na pagkasunduan na sort of agreement, Mhm. Wala pa. sino ngayon ang baka mag-rebuild yung mga tao dyan sa Sulu. But if I were
Action na. Diyan sa BARM, ako ang Chief Minister Kaluli. Pabayaan mo sila mag-rebuild kasi bunga yan ni sa Kurtan. Pride lang naman ni sa Kurtan ng totoo talaga to. Kaibigan ko si Attorney Pero- Nabil also. No, si Isa Kur mismo. Nauna akong naging kaibigan si Sa Kurtan. Kurtan. Before Nabil. Okay. So, yung pride niya, Baka ginano pwede yung nyo naman problema. kausapin, Kaali. Magkaroon kayo ng face-to-face. I can, but alam mo kasi ang taong yan, may ano rin ba, may Siyempre. dignidad din. Opo, syempre. Nagawa na niya, so magkamatay-matay na tayo rito. Nandun na ba, nagawa na niya, so Right. Baka nang Anyway. sakali pwede nyo pong masama natin siya sa ating weekly episodes next week o sa mga susunod na araw. We will really want him to give us his side of the coin. yeah, I will invite him. Okay. Pero alam niya na, very sad pa ako magtanong Kaluli. Okay. That's okay. Tama. Kilala ka niya eh. So, dapat lang alam niya yung susuungin niya. But give us a 60-second there. Napakabilis ng ating usapin. Ano po ang iba pang message of hope nyo? Go ahead po, Kaali. Well, nawa po habang ako'y buhay, gusto ko masakyan ng ating mga public servants na isagawa ang kanilang binibitawan, hindi lang po press release. At ang kapayapaan, mabuting pag-iisip, ang mga puso ng mga public servants natin, maalis dyan yung makabundo, makasarili na pag-iisip. Palitan po ng makabayan, makadiyos, makatao. On that note, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, inshallah. At syempre, Eid Maburak dahil katatapos lang po ng ating Ramadan. At yun din po ang hope natin na, again, we have to help our neighbors. Yun naman po ang greatest commandment eh. Love your neighbor as yourself. Hindi po yung the I, the me, and myself lang. Kasi yun po yung command eh. Lahat tayo magmahalan para sumulong ang bayan. Maraming salamat po. God bless. Inshallah. Bye. Sukran.